15 Sino si Muhammad, ang propeta ng katapusan ng panahon, at isang kalipunan ng kanyang mga talumpati na ipinahayag sa kanya ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay si Muhammad anak na si Abdullah anak na si Abdul Muttalib. Ang kanyang angkan ay bumalik kay Ismail, anak ni Propeta Abraham, sumakanya nawa ang kapayapaan. Siya ay isinilang noong taong 571 AD sa Mecca sa lungsod ng Abu Talib. Ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, ay lumaki sa kanyang mga tao bilang isang ulila na walang ama, pagkatapos ay dinala siya ni Halima al-Saadiyah sa mga tahanan ni Bani Saad bilang isang Bedouin na basang nurse para sa kanya, at siya ay nanatili sa kanya ng isang habang, at ang insidente ng kanyang dibdib na hiwa bukas ay nangyari sa kanya sa lugar na iyon, nang si Gabriel sumakanya nawa ang kapayapaan ay lumapit sa kanya, pinutol niya ang kanyang dibdib at inilabas ang kanyang puso, hinati ito sa dalawang bahagi, pagkatapos ay naglabas ng isang itim na piraso mula rito. Ito ay bahagi ni Satanas mula sa kanya, pagkatapos ay hinugasan niya ang puso ng tubig na Zamzam, pagkatapos ay pinagaling niya ang kanyang puso at ibinalik ito sa kanyang lugar. Pagkatapos ay ibinalik siya ng kanyang basang nurse sa kanyang pamilya. Si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ay nanatili sa kanyang ina hanggang sa itakda ng Diyos ang kanyang kamatayan. Iyon ay noong siya ay kasama niya sa pagbisita sa kanyang mga tiyuhin sa ina mula sa Banu al-Najjar sa Medina. Ang pangalan ng lungsod ay Yathrib, at pagkamatay ng kanyang ina, ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib ang nag-sponsor sa kanya, pagkatapos ay siya. Di nagtagal ay namatay, at ang propeta ay 8 taong gulang, pagkatapos ay ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib ay nag-sponsor sa kanya, at siya ay lumaki sa kanyang tahanan. Nang makita ng propeta ang kahirapan ng kanyang tiyuhin, nagpasya siyang tulungan siyang tustusan ang mga gastusin sa bahay, pinapastol niya ang mga tupa ng Quraysh saglit, pagkatapos ay nagtrabaho kasama ang kanyang tiyuhin sa pangangalakal sa Syria. Sa isa sa kanilang mga komersyal na paglalakbay sa Syria, ang isa sa mga monghe, habang siya ay sumasamba sa isang ermita, ay nakapansin ng mga palatandaan na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang propeta sa caravan na iyon, kaya't siya ay lumabas sa mga tao at sinabi sa kanila ang tungkol kay Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, at kung paano siya magiging isang propeta sa katapusan ng panahon, at ang isa na isinugo bilang awa sa mga daigdig, at sinabi sa kanila kung ano ang nakita niya sa kanyang kalagayan, kabilang ang mga puno at mga bato na nakadapa sa kanya, at ang mga ulap na tumatabing sa kanya habang siya ay naglalakad. Ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, ay sikat sa kanyang kabataan para sa pagiging totoo at katapatan, at siya ay kilala para sa kanila sa kanyang mga kasamahan. Nang lumaganap ang kanyang katanyagan sa mga tao, hinirang siya ni Ginang Khadija, naway kalugdan siya ng Diyos na makipagkalakalan sa kanyang pera. Isa siyang mayaman at matinong babae. Ang propeta, sumakanya ang kapayapaan at pagpapala, ay nagtagumpay sa pamamahala sa kanyang kayamanan at nagdala sa kanya ng maraming pera. Nanalo siya salamat sa kanyang husay at katapatan sa pangangalakal, kaya inanyayahan siya ni Ginang Khadija na magpakasal sa kanya nang makita niya ang kanyang ranggo sa mga tao, at naranasan ang kanyang moralidad, pinakasalan siya ng propeta, at siya ay 25 taong gulang, habang siya ay 40 taong gulang, at siya ay nanatiling tapat na asawa sa kanya sa loob ng 25 taon hanggang sa kinuha ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, ay minamahal na nag-iisa sa kanyang Panginoon. Dati siyang sumasamba ayon sa Hanafi, relihiyon ni Abraham, sa loob ng ilang gabi sa yungib ng Hira, at ang unang pagkakatagpo niya sa paghahayag ay pagkakaroon ng tunay na mga pangitain, kapag nakakita siya ng panaginip, ito ay magkakatotoo sa katotohanan tulad ng sikat ng araw. Isang pagkakataon,
habang ang propeta ay nasa yungib ng Hira, at siya ay 40 taong gulang noong panahong iyon, si Gabriel, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay bumaba sa kanya mula sa langit at inutusan siyang magbigkas. Sinabi niya sa kanya na siya ay hindi isang mambabasa. Muling inutusan siya ni Gabriel, at ang propeta ay humingi ng paumanhin sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ay ang mga unang talata ng paghahayag ay ipinahayag sa kanya sa dila ni Gabriel. Sumakanya nawa ang kapayapaan, at ito ang kasabihan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang bamasa ka sa ngalan ng Panginoon mo na lumikha. 2 lumikha sa tao mula sa isang malalinta. 3 bamasa ka samantalang ang Panginoon mo ay ang napakamapagbigay. 4 na nagturo sa pamamagitan ng panulat, Kabanata 76. Pagkatapos ang propeta, pagkatapos na may hayag sa kanya ang mga talatang ito, ay bumalik sa kanyang asawang si Khadijah, natatakot at nanginginig, pinatahimik niya siya at pinaalalahanan siya ng kanyang moral sa mga tao, at na pinararangalan niya ang panauhin, itinataguyod ang mga ugnayan ng pagkakamag-anak, nagbibigay para sa nangangailangan, at tumulong sa mga kapahamakan, at sino mang tulad niyan ay hindi ibibigay ng Diyos. Pagkatapos ay sumama siya sa kanyang pinsan, si Waraka bin Nawfal, na isang Kristiyanong lalaki na may kaalaman sa aklat. Tinanong niya siya tungkol sa nangyari sa propeta, at napagtanto niya sa kanyang kaalaman na ito ay walang iba kundi ang paghahayag na dumating kay Moses. Sumaka niya ang kapayapaan, kaya ang propeta ay naging mas matatag sa kanyang utos. Ang paghahayag ay bumaba kay Propeta Muhammad, naway pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan. Sa unang pagkakataon, inihahanda at tinuturuan siya. Pagkatapos ay bumalik si Gabriel, sumaka niya ang kapayapaan. Dala ang paghahayag pagkaraan ng 6 na buwan na minarkahan ang simula ng mensahe pagkatapos dati na niyang inihanda siya para sa paghahayag. Matapos ang paghahayag ay bumaba at ang utos na tawagan ang mga tao sa mga salita ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 1 o nagtatalukbong, 2 bumangon ka at magbabala ka. Kabanata 74. Ang propeta ay nagsimulang gampanan ang mga tungkulin ng panawagan sa pamamagitan ng babala sa mga tao. Tinawag niya ang pinakamalapit na tao sa kanya. Sila ay kanyang pamilya at mga kaibigan. At ang kanyang paanyaya sa kanila ay lihim dahil ang pagsasalita tungkol sa Islam ay maglalantad sa kanila sa pag-uusig at kamatayan sa pamamagitan ng ang tribo ng Quraysh, na panatiko tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang panawagang ito ay nagpatuloy sa lihim sa loob ng 3 taon, pagkatapos ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, ay nagsimulang hayagang tumawag sa Islam nang ang mga salita ng Diyos na makapangyarihan ay ipinahayag. 214. Magbabala ka sa angkan mong mga pinakamalalapit na kaanak. Kabanata 26. Kaya ang propeta ay nagtakdang tawagin ang kanyang mga tao, kung saan siya ay nakatayo sa bundok Safa na tumatawag sa kanila na magtipon sa kanyang harapan, kaya karamihan sa mga tao ay nagtipon. At ang propeta ay nagsalita sa kanila, sinusubok ang kanyang posisyon sa kanila, at ang lawak ng kanyang kredibilidad sa kanila, kung saan siya unang nagtanong tungkol sa kanilang paniniwala sa kung babalaan niya sila tungkol sa mga kabayong dumarating sa likod ng bundok upang salakayin sila, at ang lahat ng mga tao ay tumugon sa pamamagitan ng paniniwala sa kanya doon, kaya't ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, ay binalaan sila ng kaparusahan ng Diyos kung sila ay magpapatuloy sa kanila. At hindi pumupunta sa Islam. Ang Quraysh ay nagsimulang saktan ang mga Muslim mula nang ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, ay nagpahayag ng kanyang panawagan sa publiko, at sa loob ng 10 taon ay hindi sila nagligtas ng pagsisikap sa pagyusig sa mga mananampalataya, pagpapahirap, pagpatay, at pag-insulto sa kanila. Ang propeta ay hindi nakaligtas sa pinsala, tumanggap siya ng malaking bahagi ng mga maling akusasyon at walang ingat na paninirang puri,
siya ay inakusahan ng kabaliwan at pangkukulam, at ang kanyang mga kasamahan ay nagdusa ng husto, ngunit hindi sila hamina. Pagkatapos ay nagpa siya ang propeta na pumunta sa lungsod ng Taif, marahil ay makakahanap siya ng suporta mula sa kanila, ngunit wala siyang nahanap mula sa kanyang mga tao maliban sa pananakit at pang-aabuso. Binato nila siya, at ipinadala ang kanilang mga handgal at mga anak upang saktan siya, kaya ang propeta ay bumalik sa Mecca muli. Upang tumawag sa Diyos. Binanggit namin dito ang isang pangyayari na naganap ng ang aming ina na si Aisha, naway kalugdan siya ng Diyos, ay nagtanong sa propeta, sumaka niya ang kapayapaan at mga pagpapala. Nakatagpo ka na ba ng isang araw na mas mahirap kaysa sa araw ng digmaan sa Uhud? Ang propeta ay sumagot, ang iyong mga tribo ay labis akong naligalig, at ang pinakamasamang problema ay ang kaguluhan noong araw ng Aqaba nang iharap ko ang aking sarili kay IBN markang Paywa ABD Yalil bin markang Paywa ABD Kulal at hindi siya tumugon sa aking kahilingan. Kaya't ako ay umalis, napuno ng labis na kalungkutan, at nagpatuloy, at hindi ako makapagpahinga hanggang sa matagpuan ko ang aking sarili sa Qarnath Ta'alab kung saan inangat ko ang aking ulo patungo sa kalangitan upang makita ang isang ulap na tumatabing sa akin nang hindi inaasahan. Tumingala ako at nakita ko si Gabriel. Tinawag niya ako na nagsasabing, narinig ni Allah ang sinasabi ng iyong mga tao sa iyo, at kung ano ang kanilang isinagot sa iyo, ipinadala sa iyo ni Allah ang anghel ng mga bundok upang ikaw ay makapag-utos sa kanya na gawin ang anumang naisin mo sa mga taong ito. Ang anghel ng mga bundok ay tumawag at binati ako, at pagkatapos ay nagsabi, O Muhammad! Umorder ka kung ano ang gusto mo. Kung gusto mo, hahayaan kong mahulog sa kanila ang Al-Aqshabain, i.e. 2 bundok. Ang propeta ay nagsabi, hindi ngunit ako ay umaasa na ang Allah ay hahayaan silang magkaanak na sasamba sa Allah lamang, at sasamba sa wala maliban sa kanya. Sangguniang aklat na Al-Bukhari. Pagkatapos ang himala ng paglalakbay ng Isra at Miraj ay naganap sa propeta upang suportahan siya at bigyan siya ng katatagan, ang kaluluwa at katawan ng propeta ay dinala isang gabi mula sa banal na lungsod ng Mecca patungo sa Jerusalem, at pagkatapos siya ay dinala sa langit. Kung saan siya ay dumaan sa lahat ng mga propeta, binati sila, at nakita ang ilan sa mga dakilang tanda ng kanyang Panginoon, at ang pinakamahalagang haligi ng pagsamba ng Islam ay iniutos sa mga Muslim sa gabing iyon, ang pang-araw-araw na 5 pagdarasal. Ang propeta ay nagpatuloy sa pangangaral ng Islam pagkaraan ng kanyang pagbabalik mula sa Taif, at sinamantala ang panahon ng paglalakbay, upang makipagkita sa mga tao, at ipakita ang relihiyon sa kanila, at siya ay nagkataong nakatagpo ng mga kabataang lalaki mula sa Medina na dumating para sa peregrinasyon, kaya't kanyang iniharap ang Islam sa kanila, at sila ay tumugon sa kanya, at sila ay bumalik sa kanilang mga tao, at inanyayahan sila sa Islam, pagkatapos ay inihanda ang lungsod upang tanggapin ang propeta, at mangako ng katapatan sa kanya upang protektahan siya at ang kanyang relihiyon. Binigyan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang propeta, sumaka niya ang kapayapaan at pagpapala, nang pahintulot na lumipat mula sa Mecca patungong Medina, at ang unang gawain na inalagaan ng propeta ay ang pagtatayo ng mosque. Pagkatapos ay nakamit niya ang dakilang gawain kung saan inilatag niya ang mga pundasyon ng pagkakapatiran sa pagitan ng mga Muslim, nagdala siya ng pagkakapatiran sa pagitan ng mga Al-Muhajirin, mga dayuhan, at mga Ansar, taga-suporta, sa bahay ni Anas bin Malik, kaluguran nawa siya ng Diyos, ang mga Muslim sa Medina ay naging magkakapatid na nagbahagi ng kanilang kabuhayan sa isa't isa. Ang kapatiran na ito ay isang solusyon sa kahirapan sa pananalapi na sinapit ng mga imigrante matapos nilang iwanan ang kanilang pera at kayamanan sa Mecca. Sinira ng tribong Quraysh ang kanilang kasunduan sa propeta, sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanyang mga kaalyado mula sa Banu Quza'a. Pinakilos ng propeta ang kanyang mga kasamahan,
upang maghanda ng hukbo ng 10,000 mandirigma. Sila ay nagtungo sa banal na lungsod ng Mecca at pinasok ito bilang mga mananakop na walang lumalaban. Ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay mapasa kanya, ay pumasok sa sagradong bahay at winasak ang mga Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay inutusan niya si Balal na tumawag para sa panalangin. Pagkatapos ay tumayo siya at nangaral sa mga tao, pinatawad sila sa pagsasabing, ikaw ay ang mga libre. Ang propeta, ang kapayapaan at mga pagpapala ay sumakanya, ay nagtungo sa sagradong bahay sa Mecca, upang isagawa ang mga ritual ng kanyang tanging Hajj, paglalakbay, na kanyang isinagawa noong 10 taon ng Hijra, 10 taon pagkatapos niyang lumipat mula Mecca patungong Medina. At ang Hajj ay hudyat sa mga tao ng paglilinis ng sagradong bahay ng polytheism at misguidance, at ang simula ng isang bagong yugto ng kadalisayan ng pananampalataya. Sinipi namin mula sa talumpati ng sermon na iyon, na tinatawag na sermon ng Palem, pagkatapos ay namatay ang sugo, sumaka niya ang kapayapaan at mga pagpapala, sinabi niya. O mga tao, makinig sa aking mga salita, dahil hindi ko alam kung makikilala ko kayo pagkatapos ng taong ito sa sitwasyong ito. O mga tao, ang inyong dugo at ang inyong kayamanan ay sagrado sa inyo hanggang sa makilala ninyo ang inyong Panginoon, kasing sagrado nito. Araw ng taon, at kasing sagrado nitong buwan mo. At makakatagpo mo ang iyong Panginoon, at tatanungin kanya tungkol sa iyong mga gawa, at ito ay naihatid. Kaya kung sino ang may tiwala, ibalik niya ito sa isa na ipinagkatiwala ito sa kanya. Ngayon, o mga tao, si Satanas ay nawalan ng pag-asa na sambahin sa lupain ninyo, ngunit kung siya ay susundin siya ay masisiyahan sa kung ano ang inyong hinamak sa inyong mga gawa, kaya't mag-ingat sa kanya tungkol sa inyong relihiyon. At pakitunguhan ng mabuti ang mga babae, sapagkat sila ay umaasa sa iyo at hindi nila kayang tulungan ang kanilang mga sarili kung wala ka, at kinuha mo sila ng may pagtitiwala sa Diyos, at ginawa mong matuwid ang kanilang mga bahagi sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, kaya isaalang-alang ang aking mga salita, o mga tao, sapagkat ako ay naghatid, at ako ay nag-iwan sa inyo na kung kayo ay sumunod dito ay hindi kayo maliligaw, isang malinaw na utos, ang aklat ng Diyos at ang suna, landas at mga aral, ng kanyang propeta. O mga tao, makinig sa aking mga salita at unawain ang mga ito, dapat ninyong malaman na ang bawat Muslim ay kapatid sa isa pang Muslim, at ang mga Muslim ay magkakapatid, kaya hindi pinahihintulutan ang isang tao na tumanggap mula sa kanyang kapatid maliban sa kung ano ang ibinigay niya sa kanyang sarili. Malayang kalooban, kaya't huwag kayong magkamali. O Diyos, naihatid ko na ba ang mensahe? O Diyos, sumaksi ka. Sangguniang aklat na Muslim. Basahin natin ang isang koleksyon ng kanyang mga turo, paglalarawan, at mga talumpati na inihayag ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya't ang iyong dugo, ang iyong mga ari-arian, at ang iyong karangalan ay banal sa isa't isa gaya ng kabanalan ng araw na ito sa iyo, sa iyong lungsod na ito, sa buwan mong ito, at katiyakan, makakatagpo mo ang iyong Panginoon, at tatanungin kanya tungkol sa iyong mga gawa. Mag-ingat. Huwag maging mga infidels pagkatapos ko, na pinuputol ang lalamunan ng isa't isa. Nararapat sa mga naroroon na ihatid ang mensaheng ito, akin, sa mga wala. Maaaring mas mauunawaan ito ng ilan sa mga bibigyan nito kaysa sa mga talagang nakarinig nito. Tratuhin ang mga tao ng madali at huwag maging mahirap sa kanila, bigyan sila ng masayang balita at huwag silang punuin ng pag-ayaw, at magmahalan, at huwag magkaiba. Huwag hayaan ang sino man sa inyo na mamatay maliban kung siya ay may magandang inaasahan mula sa Allah. Inutusan ng Allah ang kanyang propeta na patawarin ang mga tao sa kanilang masamang pag-uugali, sa kanya. At ipinapayo ko sa iyo na alagaan ang mga kababaihan.
Siya na nagbibigay ng pahinga sa isang taong nasa mahihirap na kalagayan, o nagbigay sa kanya ng kapatawaran, si Allah ay magtatanggol sa kanya sa lilim ng kanyang trono, sa araw ng muling pagkabuhay, kung kailan walang lilim maliban sa lilim nito. Hindi nais na maging katulad maliban sa dalawang lalaki. Isang tao na binigyan ng Allah ng kaalaman sa aklat at binibigkas niya ito sa mga oras ng gabi, at isang tao na binigyan ng Allah ng kayamanan, at ginugugol niya ito sa kawang gawa sa gabi at sa mga oras ng araw. Maaari ko bang sabihin sa iyo ang tungkol sa mga tao ng paraiso? Bawat mahina at mahirap ay nakakubli na ang taong minamaliit ng mga tao, ngunit ang kanyang panunumpa ay tinupad ng Allah kapag siya ay nanumpa na gumawa ng isang bagay. At maaari ko bang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga tao ng impyerno apoy? Lahat sila ay mga marahas, mayabang at matigas ang ulo. Ang nag-aalaga sa isang balo o isang mahirap na tao ay katulad ng isang mujahid, mandirigma, na nakikipaglaban para sa kapakanan ni Allah, o katulad niya na nagdarasal sa buong gabi at nag-aayuno sa buong araw. Ako at ang nag-aalaga ng ulila ay magiging ganito sa paraiso, ipinakita ang kanyang gitna at hintuturo at pinaghiwalay ang mga ito. Magkamay at mawawala ang sama ng loob. Magregalo sa isa't isa at mahalin ang isa't isa at mawawala ang puot. 70,000 lalaki ng aking ama ang papasok sa paraiso nang hindi nagsasaad. Sila ay yaong mga hindi nagsasagawa ng pang-akit, hindi kumukuha ng mga tanda, ni sila ay nag-cauterize, ngunit sila ay nagtitiwala sa kanilang Panginoon. Ibigay sa manggagawa ang kanyang sahod bago matuyo ang kanyang pawis. Itakwil ang mundo at mamahalin ka ni Allah, at talikuran ang tinataglay ng mga tao at mamahalin ka ng mga tao. Sa autoridad ni Abu Abbas Abdullah bin Abbas, kalugdan siya ng Allah, na nagsabi, isang araw ako ay nasa likod ng propeta, sumaka niya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, nakasakay sa parehong bundok, at sinabi niya, O binata, ituturo ko sa iyo ang ilang mga salita, ng payo, alalahanin si Allah at poprotektahan ka ng Allah. Ingatan mo si Allah at makikita mo siya sa harap mo. Kung ikaw ay magtatanong, pagkatapos ay magtanong kay Allah, nag-iisa, at kung ikaw ay humingi ng tulong, pagkatapos ay humingi ng tulong kay Allah, nag-iisa. At alamin na kung ang bansa ay magsasama-sama upang makinabang kayo ng anuman, sila ay hindi makikinabang sa inyo maliban sa kung ano ang itinakda na ng Allah sa inyo. At kung sila ay magsasama-sama upang saktan ka ng anuman, hindi ka nila sasaktan maliban sa kung ano ang itinakda na ng Allah laban sa iyo. Ang mga panulat ay itinaas at ang mga pahina ay natuyo na. Isinalaysay ito ni At-Tirmidhi, na nagsabing ito ay isang mabuti at maayos na hadith. Ang isa pang salaysay, maliban sa kay Tirmidhi, ay nagbabasa, mag-ingat sa Allah, at makikita mo siya sa harap mo. Kilalanin at kilalanin si Allah sa panahon ng kaganhawahan at kasaganaan, at aalalahanan ka niya sa panahon ng kahirapan. At alamin na kung ano ang dumaan sa iyo, at nabigo kang makamit, ay hindi mangyayari sa iyo, at kung ano ang nangyari sa iyo ay hindi nadadaan sa iyo. At alamin na ang tagumpay ay may kasamang pagtitiyaga, ginhawa na may paghihirap, at paghihirap na may kagaanan. Isang tao ang nagtanong sa sugo ng Allah. Anong uri ng mga gawa sa anong mga katangian ng Islam ang mabuti? Siya ay sumagot, ang pakainin, ang mga mahihirap, at batiin ang mga kilala mo at ang mga hindi mo kilala. Kapag kayo ay 3 tao na magkakasamang nakaupo, kung gayon ang 2 sa inyo ay hindi dapat humawak ng lihim na payo maliban sa 3 tao hanggat hindi mo kasama ang ibang mga tao, sapagkat iyon ay magpapalungkot sa kanya. Ang malakas ay hindi ang nananaig sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang lakas, ngunit ang malakas ay ang kumokontrol sa sarili habang nasa galit.
Walang naidudulot ang kahihiyan maliban sa kabutihan. Isang watawat ang itatakda sa araw ng muling pagkabuhay para sa bawat nagkanulo, at ito ay ipahayag sa publiko sa harap ng lahat. Ito ang pagkakanulo, si ganito at ganoon, ang anak ni so-and-so. Ginagarantiya ko ang isang bahay sa Jannah para sa sino mang huminto sa pakikipagtalo, kahit na siya ay nasa tama, at ginagarantiyahan ko ang isang tahanan sa gitna ng Jannah para sa isang nag-iiwan ng pagsisinungaling kahit para sa kasiyahan, at ginagarantiya ko ang isang bahay sa pinakamataas na bahagi ng Jannah para sa isang may mabuting asal. Ang isang maninirang puri ay hindi papasok sa paraiso. Huwag kayong manggapuot sa isa't isa, ni magseselos sa isa't isa, at huwag iwanan ang isa't isa, ngunit o mga sumasamba kay Allah. Magkapatid. At labag sa batas para sa isang Muslim na iwanan ang kanyang kapatid na Muslim, at huwag makipag-usap sa kanya, ng higit sa 3 gabi. Ang katapatan ay humahantong sa katwiran, at ang katwiran ay humahantong sa paraiso. At ang isang tao ay patuloy na nagsasabi ng totoo hanggang sa siya ay maging isang matapat na tao. Ang kasinungalingan ay humahantong sa al-fahr, ay ikasamaan, paggawa ng masama, at ang al-fahr, kasamaan, ay humahantong sa impyerno, na apoy, at ang isang tao ay maaaring patuloy na magsinungaling hanggang sa siya ay may sulat sa harap ng Allah, isang sinungaling. Si Allah ay mapagpahinuhod at mahal niya ang pagtitiyaga, at nagbibigay ng gantimpala sa pagtitiyaga samantalang hindi niya ginagantimpalaan ang kalubhaan, at hindi nagbibigay ng anumang bagay maliban dito, pagtitiis. Ang isang tapat na mananampalataya sa isang tapat na mananampalataya ay tulad ng mga laryo ng pader, na nagpapairal sa isa't isa. Habang, sinasabi na, ang propeta ay pinagsalikop ang kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng pagsalikop ng kanyang mga daliri. Isinalaysay ni Anes, naglingkod ako sa propeta sa loob ng 10 taon, at hindi niya kailanman sinabi sa akin, isang maliit na masakit na salita na nagpapahiwatig ng kawalan ng pasensya, at hindi ako sinisi sa pagsasabing, bakit mo ginawa iyon o bakit gagawin mo yon? Kung pinarangalan ng isang binata ang isang nakatatandang tao dahil sa kanyang edad, ang Allah ay nagtalaga ng isang tao upang magpakita ng paggalang sa kanya sa kanyang katandaan. Itinakda ng Allah ang impyerno, na apoy at tinatanggal ang Jannah para sa taong umaagaw sa mga karapatan ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng panunumpa ng huwad. Isang lalaki ang nagtanong, o sugo ng Allah. Kahit na ito ay dapat para sa isang maliit na bagay. Sinabi niya, kahit na ito ay isang patpat ng puno ng erek, i.e., ang puno kung saan kinuha ang miswak sticks. Ang Allah ay hindi magiging maawain sa mga hindi maawain sa sangkatauhan. Si Gabriel ay patuloy na nagre-rekomenda sa akin tungkol sa pakikitungo sa mga kapitbahay sa isang mabait at magalang na paraan, kaya't naisip ko na utusan niya, ako, na gawin silang, aking, tagapagmana. Hindi siya papasok sa Jannah na ang kanyang kapwa ay hindi ligtas sa kanyang maling pag-uugali. Ang sinumang naniniwala kay Allah at sa huling araw, ay hindi dapat manakit sa kanyang kapwa at sino mang naniniwala kay Allah at sa huling araw, ay dapat maglingkod ng bukas palad sa kanyang panauhin at sino man ang naniniwala kay Allah at sa huling araw, ay dapat magsalita ng mabuti o manahimik. Isang lalaki ang lumapit sa sugo ng Allah at nagsabi, O sugo ng Allah, sino ang higit na karapat-dapat na tratuhin ng may pinakamabuting pakikisama ko? Ang propeta ay nagsabi, ang iyong ina. Sabi ng lalaki. Sino ang susunod? Sinabi ng propeta, ang iyong ina. Sinabi pa ng lalaki, sino ang susunod? Ang propeta ay nagsabi, ang iyong ina.
Ang lalaki ay nagtanong sa ikaapat na pagkakataon, sino ang susunod? Ang propeta ay nagsabi, ang iyong ama. Si Al-Wasl ay hindi ang gumaganti sa kabutihang ginawa sa kanya ng kanyang mga kamag-anak, ngunit si Al-Wasl ang siyang nagpapanatili ng mabuting pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak na iyon na pumutol sa ugnayan ng pagkakamag-anak sa kanya. Higit na mabait si Ala sa kanyang mga alipin kaysa sa babaeng ito sa kanyang anak. Maging sa mundong ito na parang ikaw ay isang estranghero o isang manlalakbay. Ang impyerno, apoy ay napapaligiran ng lahat ng uri ng pagnanasa at pagnanasa, habang ang Jannah ay napapaligiran ng mga kahirapan. Siya na nagnanais na makatagpo si Ala ay gustong makilala siya, at siya na ayaw makipagtagpo sa Ala, kinasusuklaman ng Ala na makipagkita sa kanya. Ang sinumang tao na binigyan ng Ala ng awtoridad na mamuno sa ilang mga tao at hindi niya sila pinangangalagaan ng matapat, ay hinding-hindi makakaramdam ng kahit na amoy ng paraiso. Ako ay tulad ng iniisip ng aking alipin na ako, ibig sabihin, magagawa ko para sa kanya ang inaakala niyang magagawa ko para sa kanya, at ako ay kasama niya kung naaalala niya ako. Kung naaalala niya ako sa kanyang sarili, ako rin, naaalala ko siya sa aking sarili, at kung naaalala niya ako sa isang pangkat ng mga tao, naaalala ko siya sa isang pangkat na higit na mabuti kaysa sa kanila, at kung lalapit siya sa akin ng isang dangkal, lalapit ako sa kanya ng isang siko, at kung lalapit siya sa akin ng isang siko, lalapit ako sa kanya sa layo ng 2 nakaunat na bisig, at kung lalapit siya sa akin na naglalakad, pupunta ako sa kanya na tumatakbo. Ang Ala ay nagsabi, kung ang aking alipin ay nagnanais na gumawa ng masamang gawain kung gayon, o mga anghel, ay huwag itong isulat maliban kung siya ay gumawa nito, kung ginawa niya ito, pagkatapos ay isulat ito bilang ito ay, ngunit kung siya ay umiwas sa paggawa nito para sa aking kapakanan, pagkatapos ay isulat ito bilang isang mabuting gawa, sa kanyang account. Sa kabilang banda, kung siya ay nagnanais na gumawa ng isang mabuting gawa, ngunit hindi niya ito ginawa, pagkatapos ay isulat ang isang mabuting gawa, sa kanyang account, at kung siya ay gumawa nito, pagkatapos ay isulat ito para sa kanya, sa kanyang account, bilang 10. Mabubuting gawa hanggang 700 beses. Ipinangako sa akin ng aking Panginoon na 70,000 sa aking bansa ang papasok sa paraiso nang hindi na pagsusulit o pinarurusahan. Sa bawat libo ay magiging, isa pang, 70,000, at 3 dakot ng aking Panginoon, ang luwalhati. Nang likhain ng Ala ang nilikha, siya ay sumulat sa kanyang aklat at kanyang isinulat, na, tungkol sa kanyang sarili, at ito ay inilagay kasama niya sa trono katotohanang ang aking awa ay nananaig sa aking galit. Mag-ingat sa kawalan ng katarungan, dahil ang pang-aapi ay magiging kadiliman sa araw ng muling pagkabuhay, at mag-ingat sa pagiging maramo sapagkat ito ay napahamak sa mga nauna sa inyo. Ito ay nagudyok sa kanila na magbuhos ng dugo at ituring ang labag sa batas bilang ayon sa batas. Iniulat ni Ishaq, naway kalugdan siya ng Ala. Lumapit sa akin ang isang mahirap na babae na karga-karga ang kanyang 2 anak na babae. Binigyan ko siya ng 3 dating prutas. Binigyan niya ng petsa ang bawat isa sa kanila at pagkatapos ay kumuha siya ng isang bunga ng datayas at dinala iyon sa kanyang bibig upang kainin, ngunit tinanong din siya ng kanyang mga anak na babae. Pagkatapos ay hinati niya sa pagitan nila ang bungang datayas na balak niyang kainin. Ang ganitong uri na pakikitungo sa kanya ay humanga sa akin at binanggit ko iyon sa sugo ng Ala na nagsabi, katotohanan, tiniyak ng Ala ang Jannah para sa kanya, dahil sa gawaing ito niya, o nagsabi, siya, SWT, ay nagligtas sa kanya mula sa impyerno apoy. O mga tao, magpaabot ng pagbati, pagsasabi ng salam sa isa't isa, panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa iyong mga kamag-anak, magbigay ng pagkain,
sa mga tao, at manalangin sa gabi kapag ang mga tao ay natutulog at kayo ay papasok sa paraiso ng payapa. Ang mujahid ay isa na nagsusumikap laban sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi ko ba ipinaalam sa iyo? Ang mananampalataya ay ang pinagkakatiwalaan ng buhay at kayamanan ng mga tao, at ang Muslim ay ang taong mula sa kanyang dila at kamay ay ligtas. Ang mujahid ay isa na nagsasagawa ng jihad laban sa kanyang sarili bilang pagsunod sa Allah, at ang migrante ay isa na lumikas mula sa kasalanan at kasamaan. Mag-ingat sa hinala, dahil ang hinala ay ang pinakamasama sa mga maling kwento. Huwag kang maghanap ng mali ng iba. Huwag mag-espya sa isa't isa, at huwag magsanay ng nosh, nangangahulugang mag-alok ng mataas na presyo para sa isang bagay upang maakit ang ibang customer na interesado sa bagay. Huwag kayong magseselos sa isa't isa at huwag mag-alitan sa isa't isa. Huwag putulin ang ugnayan sa isa't isa. Maging mga alipin ni Allah, at maging magkakapatid sa isa't isa gaya ng kanyang ipinag-utos. Ang isang Muslim ay kapatid ng isang Muslim. Hindi niya siya dapat apihin o ipahiya. Ang kabanalan ay narito. Ang kabanalan ay narito na. Habang sinasabi iyon ay itinuro niya ang kanyang dibdib. Sapat na ang kasamaan para sa isang Muslim na tingnan ang kanyang kapatid na Muslim. Ang lahat ng bagay ng isang Muslim ay hindi masisira para sa kanyang kapatid sa pananampalataya, ang kanyang dugo, ang kanyang kayamanan at ang kanyang karangalan. Katotohanan, si Allah ay hindi tumitingin sa inyong mga katawan o sa inyong mga mukha, ngunit siya ay tumitingin sa inyong mga puso at sa inyong mga gawa. Ang tali ng ugnayan ay nakabitin mula sa trono, at nagsabi, siya na nagpapanatili ng mabuting pakikipag-ugnayan sa akin, si Allah ay pananatilihin ang kaugnayan sa kanya, ngunit ang sinumang pumutol ng relasyon sa akin, si Allah ay puputulan ang kaugnayan sa kanya. Sasabihin ng Allah sa araw ng muling pagkabuhay, nasaan ang mga nagmamahalan sa isa't isa sa pamamagitan ng aking kaluwalhatian. Ngayon ay bibigyan ko sila ng lilim sa aking lilim, ito ay isang araw na walang lilim kundi ang aking lilim. Isinalaysay ito ni Al-Bukhari, ni Malik din. Si Uqba bin Namir, kalugdan nawa siya ng Allah, ay nagsabi. Tinanong ko ang sugo ng Allah, paano makakamit ang kaligtasan? Sumagot siya, piliin mo ang iyong dila, manatili sa iyong bahay, at iyakan ang iyong mga kasalanan. Ang mga pintuan ng paraiso ay hindi binubuksan kundi sa 2 araw, Lunes at Huwebes. At pagkatapos ay ang bawat alipin, ni Allah, ay pinagkalooban ng kapatawaran na hindi nagtatambal ng anuman kay Allah maliban sa taong sa kanyang puso, ay may sama ng loob laban sa kanyang kapatid. At sasabihin, tumingin sa kanilang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakasundo, tumingin sa kanilang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakasundo, tumingin sa kanilang dalawa hanggang sa magkaroon ng pagkakasundo. Ang hadith na ito ay isinalaysay sa autoridad ni Sahil na nagsalaysay nito sa autoridad ng kanyang ama kasama ang tanikala ng mga tagapaghatid ng Maik, ngunit sa ganitong pagkakaiba-iba ng mga salita, ang mga iyon ay hindi bibigyan ng kapatawaran, na nag-iwas sa isa't isa. Ang Allah, ang kataas-taasan, ay nagsabi, ako ay makikipaglaban sa araw ng pagkabuhay na maguli laban sa 3 uri ng mga tao, isa na gumawa ng isang tipan sa aking pangalan at pagkatapos ay sinira ito, isa na nagbebenta ng malayang tao bilang isang alipin at nilalamon ang kanyang halaga, at ang isa na umupa ng isang manggagawa at kumuha ng buong trabaho mula sa kanya, ay hindi nagbabayad sa kanya ng kanyang kabayaran. Nakita ko ang isang tao na nagsasaya sa paraiso dahil sa punong pinutol niya sa daanan na siyang pinagmumulan ng abala sa mga tao. Hayaan siyang ibaba sa alabok, hayaan siyang ibaba sa alabok. Sinabi, sugo ng Allah, sino siya?
Siya ay nagsabi, siya na nakakita ng alinman sa kanyang mga magulang sa kanilang katandaan o nakita niya silang dalawa, ngunit hindi siya pumapasok sa paraiso. Isang babae ang pinarusahan dahil sa isang pusa. Hindi niya siya binigyan ng pagkain o inumin, ni pinalaya man siya upang makakain niya ang mga insekto sa lupa. Huwag mong hamakin ang isang mabuting gawa, gaano man ito mukhang maliit, kahit na ito ay ang iyong pakikipagkita sa iyong, Muslim, na kapatid na may masayang mukha. 7 tao ay bibigyan sila ng ala ng kanyang lilim sa araw na walang lilim maliban sa lilim ng kanyang trono, i.e., sa araw ng pagkabuhay na mag-uli, at sila ay, isang makatarungang pinuno, isang kabataan na lumaki sa pagsamba kay Allah, isang tao na ang puso ay nakadikit sa mga mosque, 2 lalaking nagmamahalan at nagkikita at humiwalay sa isa't isa para sa kapakanan ng Allah, isang lalaki na inaakit ng isang napakagandang babae, para sa bawal na relasyon, ngunit siya, tinanggihan ang alok na ito at, nagsabi, natatakot ako kay Allah, isang tao na nagbibigay ng kawang gawa at itinago ito, sa isang lawak, na ang kaliwang kamay ay hindi alam kung ano ang ibinigay ng kanan, at isang tao na naaalala ang alas sa pag-iisa at ang kanyang mga mata ay lumuluha. Ang pinakamamahal at pinakamalapit sa inyo sa akin sa araw ng muling pagkabuhay ay ang pinakamabuti sa inyo sa ugali, at ang pinakakasuklam-suklam sa inyo sa akin at ang pinakamalayo sa inyo sa akin ay ang magarbo, masungit, at almutafekan. Tinanong siya ng mga kasamahan, o sugo ng ala. Alam namin ang tungkol sa mga magarbo at masungit, ngunit hindi namin alam kung sino si almutafekan. Siya ay sumagot, ang mga taong mayabang. Huwag maglabis sa pagpupuri sa akin gaya ng pagpuri ng mga Kristiyano sa anak ni Maria, dahil ako ay isang alipin lamang. Kaya, tawagin mo akong alipin ng ala at ng kanyang apostol. Sa araw ng pagbangon, ang mga palalo ay titipunin na parang mga butil sa anyo ng mga tao. Balot sila ng kahihiyan sa bawat panig. Sila ay itataboy sa isang bilangguan sa Jahannam na tinatawag na bulas. Ang pinakamainit na apoy ay babangon sa kanila. Kakailanganin nilang inumin ang nana ng mga tao ng apoy, ang mabahong likido na inilalabas ng kanilang mga balat. Siya na hindi mapagkakatiwalaan ay walang pananampalataya, at siya na hindi tumiyupad sa kanyang tipan ay walang relihiyon. Ang ari-arian ng isang Muslim ay hindi kukunin ayon sa batas na, halal, maliban sa kanyang mabuting kalooban. O. Uqba bin Amer, iugnay mo ang nag-boycott sa iyo, at ibigay mo ang nag-agaw sa iyo, at patawarin mo ang umapi sa iyo. Maging maingat laban sa labag sa batas at ikaw ang magiging pinakasumasamba sa mga tao. Masiyahan sa kung ano ang inilaan para sa iyo ng ala at ikaw ang magiging pinakamayaman sa mga tao, maging mabait sa iyong kapwa at ikaw ay magiging isang mananampalataya, magmahal para sa mga tao kung ano ang gusto mo para sa iyong sarili at ikaw ay magiging isang Muslim. At huwag masyadong tumawa, sapagkat ang mas maraming pagtawa ay pumapatay sa puso. Ang paraiso ay may 100 grado. Ang bawat isa ay kasing laki ng distansya sa pagitan ng langit at lupa. Ang pinakamataas sa kanila ay si Firdaw at ang pinakamaganda sa kanila ay si Firdaw. Ang trono ay nasa itaas ng Firdaus at mula rito ay nagmumula ang mga ilog ng paraiso. Kung ikaw ay humingi sa ala, humingi sa kanya ng Firdaw. May 4, i.e. 4 na katangian, kung taglay mo ang mga ito, hindi ka, maabala, tungkol sa kung ano ang iyong namimiss sa dunya, pagtupad sa mga tiwala, tapat na pananalita, mabuting asal, o pagkatao, at kahinhinan sa pagkain, i.e. hindi aksayado, maluho at iba pa. Ang isang nilalang ay hindi dapat sundin kapag ito ay nagsasangkot ng pagsuway sa lumikha.
Ang kahinhinan at paniniwala ay magkasama. Kung ang isa sa mga ito ay tinanggal, ang isa ay tinanggal. Para sa karagdagang, www.facebook.com/daily.lights.islam/ Hindi mo ba nais na maging mula sa bansa ni Muhammad? Sumakan niya ang kapayapaan at pagpapala.